Sa ating mga balitang pambansa, naniniwala po si retired Associate Justice Antonio Carpio na dapat daw po'y magpadala na ng barko ang Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal. Sa gitna po yan ng umiiral na reclamation activities ng China. Natagpuan po kamakailan lamang ng PCG ang dalawang sandbar sa gitna po ng karagatan nang magsagawa ng survey sa paligid po ng Escoda o Sabina Shoal malapit sa Palawan. Nabuo ang mga sandbar dahil po sa tinambak na patay at durug-durug na mga corals sa northeast portion ng Bahura. Ayon sa PCG, bagamat hindi pa lumilitaw sa ibabaw po ng dagat, may 10 lokasyon pa sa paligid ng Escoda Shoal ang nakitaan din nila ng mga tinambak na corals. Senyales po raw ito na nagbabadyang reklamasyon na naman ng China. Dapat yung ating Coast Guard mag-station na ng Coast Guard vessel doon 24 hours a day. So our presence there kailangan. Dapat doon tayo para mahinto any reclamation. Magpadala tayo ng Navy natin at pantayan. Third, apply na natin sila sa UNCLOS Tribunal for damage to the marine environment. Yan po tinig ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Hindi na mapipigilan ang misyon ng atin ito coalition para maghatid ng supply sa mga mangingisda sa Panatag Shoal. Kahit pa may malaking puwersa sa lugar ang China. Sa mapang yan ay binahagi ng dating US Air Force official at ex-defense attaché ng US na si Ray Powell. Makikita kung nasaan ang sighting sa mga barko ng China sa Panatag o kaya naman ay sa Bajo de Masinloc. Ayon kay Powell, hindi bababa sa 4 na barko ng China Coast Guard at 26 na maritime militia ships ang nasa lugar. Hindi naman na raw yan ikinagulat ng atin ito coalition. Ipagpapatuloy pa rin daw nila ang misyon para pangalagaan ang integridad sa ating teritoryo. Nakahanda na rin daw ang mga ayudang ipamamahagi nila sa mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc. Tinukoy po naman ng Amerika at Pilipinas ang Santa Ana sa hilagang bahagi po ng Cagayan Province bilang isa sa 9 na mga lugar kung saan po maaaring magkampo ang pwersa ng Amerika pansamantala. Yan po'y para itabi ang kanila pong mga armas at ilang pang mga kagamitan sa mga lokal na base militar sa ilalim po ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Maliit lamang ang bayan ng Santa Ana na mayroong pong 35,000 populasyon. Ito'y malapit sa sea border sa Taiwan kung saan lumalala din po ang tensyon ng dahil sa China. Kaya naman ilang lokal at maging si Cagayan Governor Manuel Mamba ang mariing tumututol sa napipintong presensya ng Estados Unidos sa kanila pong lugar. Sa kabila niyan, makailang ulit pong nangako ang US na ipagtatanggol ang Pilipinas sakaling tumindi pa ang tensyon sa pagitan nito at ng China. Samantala, tumaas ang tensyon sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay ng umano'y PDEA leaks na nag-uugnay sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. at iba pang personalidad sa naunsyaming drug surveillance noong taong 2012. Dinuro ni Senator Jinggoy Estrada si dating PDEA agent Jonathan Morales nang ungkatin ni Morales ang dati nitong kasong plunder. Kinwestiyon kasi ng senador ang kredibilidad ng dating PDEA agent na nasangkot na noon sa pagtatanim ng ebidensya. Ang buwelta ni Morales, hindi siya dapat ituring na suspect kundi isang resource person. Muli ring naungkat sa pagdinig ang drug test ng Pangulong Bongbong Marcos noong taong 2021. Kinumpirma ng St. Luke's Medical Center Global City Taguig na negatibo si Marcos sa cocaine. Kinwestiyon ni Morales ang bilis ng resulta. Hindi naman nakadalo sa pagdinig si dating Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. na itinuturong humarang sa drug operation dahil daw tinamaan ng COVID-19. Ipinapasabpi na siya ng Senado para makadalo sa huling pagdinig sa susunod na linggo. Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador na-convict na po. Ay, wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. Huwag mong pakikilaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo.
Yan po ang tinig ni na dating PIDEA Agent Jonathan Morales at ni Senator Jinggoy Estrada. Kasi nga po sa naturang pagdinig ay inilabas po naman ni Senator Jinggoy yung record nitong si Morales sa Civil Service Commission kung saan din nga po ay tinanggal siya sa serbisyo at umabot ang kaso hanggang sa kataas-taasang hukuman at doon po ay pinagtibay ang dismissal nitong dating PIDEA agent. Yan po ang sinasabi ng senador during the deliberation. Samantala po naman pinuna ng Amnesty International Philippines ang kabubuo lamang na Special Committee on Human Rights Coordination. Ayon sa grupo, dapat ay gawin prioridad ng pamahalang Marcos ang mga konkretong solusyon sa mga hamon sa karapatang pantao sa bansa. Inilabas po ng Malacanang nitong nakaraang linggo lamang ang Administrative Order No. 22 na layong palakasin ang mga mekanismo para protektahan ang karapatang pantao. Pamumunuan po ito ni Executive Secretary Justice at ng Justice Secretary. Pero para po sa Amnesty International, dagdag lamang ito sa burokrasya at wala naman talagang maitutulong sa mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao sa Pilipinas. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.